Hello guys, it's Miko Basilio, your trusted real estate partner, and for today's video, nandito ako ngayon sa isang bagong development dito sa Tanza. Actually, Tanza yung location niya, pero kinoconsider ko pa rin siya as part ng Gentry. Etong project na to, Pleasant Fields by 650 Homes, sobrang lapit lang nito sa Gentry. Sabi ko nga, 5 minutes lang from dun sa original na bahay namin. Meron silang ila-launch na bagong project, no? So we're here, we're one of the first few na makakarinig about sa project na to. Actually, tatanong ko pa dun sa developer kung pwede mag-video, kasi hindi ko alam kung may final na specs na, kasi as in talagang ila-launch pa lang, no? So you can expect na ito yung best price na makukuha natin if ever na meron na silang maibibigay. Kasi usually ang project, ang real estate project, habang tumatagal yan, lalong nagmamahal. Pinakamura yan syempre pre-selling period, no? And sa pre-selling period, ang dami pang period niyan. Merong lunch, merong yung pag road clearing, road paving, tapos meron pang yung lalagyan nila ng mga tanda, no, marka para sa bawat lote. Tapos after ng pre-selling, may gagawing model house. So, yun, medyo magtataas na presyo hanggang sa may mga mauna ng mabuong bahay, medyo tataas na ng presyo hanggang maging fully developed na. Doon na yung pinaka mataas na presyo, or doon na yung pinaka ma-attain na ng isang real estate project yung pinakamataas ng presyo, no? Yung pagka mga naka RFO na, ibig sabihin ready for occupancy na. At lalo na pagka meron ng community. Ayan. Kasi ganun ang real estate project, no? So habang mas maaga, mas maganda bumili. And 650 Homes, fairly new developer. At saka ang kagandahan sa kanya, medyo maliliit yung project na hawak niya. Tingnan nyo na lang tong project nila dito sa Bukal, sa Tanza. This is Pleasant Fields. Ayan, no? Ang aliwalas, 'di ba? Tapos yung daan niya hindi rin ganong kaskip, hindi rin naman ganong kalaki, pero pwede na, 'di ba? Ito, nakapark ako dito sa gilid lang ng daan. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. 'Di ba? Medyo malaki-laki. At saka per bahay, kahit na medyo townhouse style siya, they made sure, no, na merong parking. Ayan, ito isa sa mga bahay dito. Ayan, may parking. Dito rin sa likod ko may mga nakapark sa sarili nilang lote, no. So at ang pinaka-highlight dito, I think, is yung parks nila, no. Kasi sa ibang developer, ayan, hindi ko naman nila lahat, no, pero most of the developers, sinuhuli nila talaga yung mga community center, community places, locations. Pero dito tingnan nyo, meron ng Hagad Park. So very trustworthy itong gantong developer, no. Kasi usually minsan, lalo na kahit doon sa amin, no, doon sa Villaggio, halos lahat mata-turnover na, 100% turnover na, pero ngayon pa lang nila sinisimulan yung mga yung mga parks and recreation sa loob ng project. Pero dito tingnan nyo, di pa tapos gawin lahat ng bahay, meron ng parks and recreation. Ang ganda ng style ng dito, oh. Parang old style na nasa gitna yung park. Ayan. So let's see, no. Actually, nag-iintay lang kami. Kasama ko yung brokerage family ko. Naghintay lang kami para mag-start yung launch or yung presentation. Update ko na lang kayo, guys, once na may specifics na kami. Sa ating po lahat na nakalimutan tayo dito sa site. Sino po nakapunta na dito before? Okay, guys, so kakatapos lang nung aming product knowledge seminar. And so far, sobrang promising nitong developer na to, no? Tuwan-tuwa ako at believe
dito sa ginawa nilang project. Actually, nung nagkaroon kami ng konting brief history, ito pala yung first project nila. Ayan, itong Pleasant Fields. And kita nyo naman, dalawa kasi yan dalawa advantage yan pagka yung bago pa lang na developer. Syempre, sa una-una, magpapakitang gilas yan. Syempre, di ba? Yung mga first few projects. Kasi gusto nilang maging, or gusto nilang mapakilala yung pangalan nila. Tapos, hands-on. Kasi, hindi siya katulad ng ibang developers na sabay-sabay benting projects sa iba't ibang parte ng mundo. Ay, mundo ng Pilipinas. So, ang daming, may dalawang advantage, no? Pagka kumuha ka sa ganitong starting out na developer. Yun nga lang, syempre magkakaroon tayo ng konting doubt na magagawa ba nila lahat ng promises nila, ganyan, tapos mata-turnover ba sa tamang turnover time. And so far, no, sa lahat ng mga nangyari dito sa Pleasant Fields, which is their first project, I can safely say, no, na talagang they ano tawag doon? They live up to the expectation. And mas maganda pa, they give more value pa, no, dun sa kung ano yung expected. Ayan, kung makikita nyo, ito, kaya siya, kung makikita nyo, di ba, parang ang aliwalas tignan. Kasi pala, these spaces or this project, may mga master planners pala yan, and they hail from New York City pa, no? And ang kanilang core value is yung open space. Ayan. Ang core value nila for every project na gagawin daw ni 650 Homes is yung mga open spaces, no? So, dito pa lang, sa first project nila, kitang-kita mo na ang aliwalas. Tapos parang sa itsura niya, parang ikaw pa yung mahihiyang magkalat. Parang pag ako yung nakatira dito, parang nakakahiyang mag-iwan ng kalat yun sa tabi-tabi. Kasi ang aliwalas talaga niya. No, ito lang yung isa sa mga subdivisions na nakukuha yung ganitong vibe. Ano, sarap maglakad. So, kung makikita nyo, ito, meron ng walkway. Ayan. So, isa to sa mga core values nila, being an open space, no? Gusto nila walkable yung mga roads. Ayan, no? Tapos, syempre, meron ding mga ganyan, yung mga parks. Actually, isa yan sa mga pinupuntuhan ng mga developer. Kasi ganito mga open spaces, mga parks na ganyan. Ano yan pangpalugi yan sa kanila kasi imaginein mo, 'di ba? Ganito kalaki yung open space dito. Yan yung community hall. Tapos ito gagawing parang park. Ilang bahay yan, no? 'Di ba? So etong developer na to, I can attest, no, na talagang hindi sila more on yung maximizing profits, 'di ba? They are more on giving value, no, at pagpapakilala ng kanilang brand. Yan. So kakatapos lang again nung seminar namin, meron na kaming estimated value. Although wala pa siyang yung bagong project niya na sa Via Parkway. Wala sila pang LTS, no? So this month pa lang daw i-release. Pero at least, 'di ba? Inuulan nila yung LTS bago magbenta. Kasi isa sa mga legal requirement ng mga developer bago makapagbenta, kailangan may license to sell, no? Sa iba kasing developer, wala pang license to sell. Wala pang road clearing, wala pang plano. Okay, magbenta na tayo. Team nila, sabi, doon sa Via Parkway is Filipino Modern Tropical, no? And lahat ng carport merong trellis. Yung parang ganun na dito kasi wala Pero doon sa bagong project, yung mga siguro mga ni-request nung unang nakakuha dito, mga comment, syempre nila-take nila into consideration. And one more thing na kinonsider nila is yung laki ng lote. Ayan. So dito,
Parang nasa 50 square meter lang, 45 square meter ang lote. Ayan. So kung makikita nyo, medyo maliit siya, 'di ba? Tapos yung sasakyan, kung medyo malaki-laki ang sasakyan mo, baka medyo kumain ka na dito sa walkway. And paano pag nag-gate ka, 'di ba? So baka hindi na magkasya. So yun yung isa sa mga tinry nilang baguhin dun sa Sevilla Parkway. Kasi nakita ko yung lot areas nila, medyo matataas na, no? As you can see, 3.4 hectare. Ang laki nung subdivision. Pero 236 lang yung total homes, no? So, hindi sila yung pagkakasya 1,000 bahay sa 1 hektaryang lupa, ganyan. So, tignan natin, actually, punta kami ngayon on site para makita yung mga daan and kung ano na yung ongoing development. So, wait lang. So, di ba po mas ano lang, isang diretso lang, walang liko-liko. Ayan, ito na po siya. So, welcome to po no to Sevilla. This is our main entrance. Ayan. Dito na yung mga daon natin sa left. Then, yun po yung ating mark, yung may mga white na flags. Tapos dito is yun, yung may mga tarp. Ayan, may mga signage. So guys, nandito tayo sa mismong site nung Sevilla Parkway. Ayan. Parang mga 5 minutes lang away from Pleasant Fields, pero ang kagandahan nito, mas malapit to sa Manila. Kasi lagi din ako nadaan dyan pagka traffic sa may San Juan. Meron dyan daan papuntang sa may intersection ng Anyana saka dun sa may Sabungan. Ayun yung kaya nga sabi ko ang Gentry parang capital na service road capital ng Pilipinas. So mas malapit na to sa Manila. Ayan. Tapos ayan, nandito na tayo sa site mismo ng Sevilla Parkway. And eto, ang luwag niya, pero makikita mo yung mga hangganan. Ayan, denoted by the flags. Ang luwag niya, pero 236 lang yung bahay na igagawa dito. Tapos yung right of way niya, much better ng Pleasant Fields, no? Kasi ito, ang luwag, tapos isang straight lang siya. No? Tapos barangay road mo. So, kayang-kayang lakarin kung halimbawa wala kayong sasakyan, o kaya gusto nyo mag-commute lang, ganyan. Pwede nyo lakarin dun, tapos sa barangay road, pwede nang sumakay. Tapos, ito yung pinakamagandang lote, no? Yung property ng Sevilla Park. Ito yung pinaka I think ito yung mga lote na pinaka magiging sought after, no? Kasi unang-una nasa malapit siya sa entrance. Tapos tatlo lang siya magkakatabi. Tapos ang nasa likod niya is parks, no? So yung mga bahay dito design specifically, merong entrance sa harap, meron ding service backdoor entrance sa likod papuntang parks, no? So ito yung pinakamagandang parte or pinaka magiging sought after na part ng Sevilla Parkway, I think, no? Tapos syempre the rest will be here. Ayan, iba-iba pala yung timeline niya, guys, no? So isa-send daw sa amin, siguro ilalagay ko na lang dito after editing yung timeline per block, no? Kasi iba-iba daw yung iba 18 months pa bago magawa, tapos yung iba 5 months lang gawa na, no? O makikita nyo, totoo ba yan? After ng LTS, 5 months, tapos na, wala pang road. Yes, guys. No? Sa ibang developer, usual kasi nakatatak na sa isip ko. Pagka ganitong pa lang, yung nagpe-pavement lang nagpe-pavement pa lang ng road or nagro-road marking pa lang. Ano pa to mga 5 years sasabihin ng ibang developer, pero sa totoo mga aabutin pa ng 8 years. Sila nag-start yung project nila sa Pleasant Fields
2022, na turnover na lahat 2025 pa lang. No, 3 na lang yung natitirang non-turnover units dun sa Pleasant Fields. So napakabilis, as I said nga, small time developer. Hindi naman small time eh. Parang bago pa lang, no, na developer. Tutok na tutok sila sa project, no. Kaya ganun kabilis yung turnover. So sabihin man nila na 5 months, ito may mga after 5 months may mga unit na magagawa. Yes, I can attest to that, no. Ang bilis nila gumawa itong C650 Homes. And ayan, no, meron talaga silang mga equipment. Tapos ang dami nilang tao. Kung makikita nyo, may taong nagawa dun sa Pleasant Fields, meron din nagawa dito. And pagka isa kang small developer tapos ang dami mong tao na gumagawa at the same time, that's a great indication, no, na talagang pinupugpug mo yung development. So sabihin man nila 5 months, may mga units na matatapos dito 5 months. Yes, pwede. Ang bilis nila gumawa. And magiging possible lang yon dahil nga kay 650 Homes. Sa ibang developer, automatic yan. Sinasabi ko sa mga client ko, just to give you, no, yung realistic expectation, 5 years. Ito, pag sinabi nilang 5 months, yes, kayang-kaya ng 5 months. Walang problema. Tapos, ayan, kung gusto niyo mag-tripping, pwede. Pero wala kayong masyado makikita. Ayan pa lang, no. Pero siguro if you are going to be commenting or contacting me after 5 months, for sure meron ng, or after 5 months na posting nitong video, for sure meron na tayo makikita dito. Pero kung halimbawa kaka-post ko pa lang nitong video tapos nag-message kayo kagad, siguro pwede nating puntahan yung Pleasant Fields para at least may idea kayo. And yun nga yung sinasabi ko kanina. Ito, kita nyo to, ang laki ng road. Ito yung 3 lang yung magkakatabing property. Ito rin, 3 lang din. Tapos may mga parks sa likod nila, no. So one more thing, no, as I said, they really listen, no? I think siguro merong nagreklamo regarding sa lot area nila. Kaya nga medyo nagmahal din yung presyo dito kasi tinaasan nila or nilakihan nila yung cuts, no, ng bawat lote. So yung ibang property dito may 2 carport, kasya 2 sasakyan. Tapos the rest of the property, at least 65 square meter yung pinakamaliit. Basta mag-request na lang kayo sa akin nung list ng lahat kasi yun nga lang din, no, ang problema dito, hindi siya consistent. What I mean is wala silang set amount na basta pag ganitong model 70 square meter lang yan. Hindi, iba-iba po. Like merong 67, merong 75, may 80 hanggang 90, ganyan. So iba-iba yung sizes nila kahit same na model. Tapos depende pa doon sa size na mapipili nyo kung magiging 2 bedroom or 3 bedroom, no? And yung pinakamalaki nila I think is yung ito. Yung nga sabi ko, yung magiging sought after na lots na nasa likod ng mga directly connected dun sa mga parks. Yan yung pinakamalaki, nasa 97 square meter, ganyan. Again, isasend ko na lang po sa inyo. Hindi ko kasi na picturean yung yung presentation kanina. So isasend ko na lang sa inyo pagka nag-request po kayo sa akin. The main selling points here is yun, no, yung design, yung master plan. Sobrang open. Etong tinatawag nilang road na to, tawag nila dito is boulevard, main boulevard. This is gonna be 16 meters wide. Ayan, no, kitang-kita naman. Ang luwag. Sa ibang development, yung mga main road nila, kalahati lang nito, 8 meters lang. Itong main boulevard 16 meters. Kaya nga sabi ko, magiging sought after talaga itong mga ganito dito. Ang ganda ng policy nila, no, pagdating sa payment options. Kasi may nagtanong,
pwede ba dyan i-extend yung down payment? Pwede bang babaan yung down payment? Yes, pwede. Madali silang kausap. Napakadaling kausap ng developer. I guess ito na lang yung isa ko pang i-discuss, no? Paano pagka mag-boyfriend and girlfriend pa lang? Pwede bang mag-purchase ng property dito? Yes, pwede po. As long as magsasubmit po kayo ng affidavit of intent to marry at saka meron kayong senomar, no? Parehas kayong single. Ngayon, paano naman pagka same sex? So, lalaki-lalaki, babae-babae. Pwede pa rin ba kumuha? Yes po, basta parehas single. Ngayon, paano pagka hindi single yung isa, married yung isa? Yun lang po tayo magkakaroon ng problema kasi automatic conjugal property. Though, pagka in good terms kayo nung inyong ex-wife or ex-husband, pwede pa rin po kumuha. Kasi pipirma pa rin po sila. So, yun lang yung mga kailangan i-consider, no? Tapos, combined income naman yan. Halimbawa, dalawa kayo. Tapos, para ma-meet nyo yung nakalagay na minimum monthly income, pwede po yung combined, no? Paano pag, halimbawa, VA, business owner, licensed professional. So, di ba, wala naman kayong mga, mga pangalan nito. Yung proof of income na monthly. Pwede po as long as meron kayong mapoprovide na other proof of income. Halimbawa, VA kayo. Syempre, sinesweldo nyo in dollars. So, pwede nyo i-provide dyan is yung transfers. Tapos, magpo-provide lang kayo ng bank statement. Tapos, syempre, dapat naka-declare. Kasi baka hindi nyo naman pala dinideclare yan sa BIR. Hindi natin pwedeng gamitin yan. No? Baka madamay pa ako dyan sa gulo dyan sa BIR. Pero ayan, huwag kayong mag-alala. Basta kaya nyong bayaran yung monthly, pwede natin gawa ng paraan yan. Kaya natin gawa ng paraan para maka-purchase kayo ng property dito sa Sevilla Parkway. Ayan. Kahit ako actually, kung di lang ako kakabili lang ng bahay, parang gusto kong bumili dito. Ang main selling point niya talaga yung open space. Ayan, open concept siya. Ang luwag, main boulevard is 16 meters wide. Secondary roads are 8 meters to 12 meters wide. And ang isa pang pinaka-selling point dito is yung turnover time. Napakabilis. Sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng developer na napagbentahan ko, eto lang no, yung nakapagtapos ng isang buong project. Turnover lahat ha. Ito yung Pleasant Fields nila, 3 na lang ang hindi na turnover na unit in just 3 years, no. So I can really attest na talagang ang bilis nila gumawa. And kitang-kita naman, no, ang dami nilang tao. Kahit na merong ongoing development doon, pinapagawa yung mga parks, pinapagawa rin yung mga unit na naiwan. Meron din silang taong gumagawa din dito, no. So again, one great indication yan na hands-on si developer and talagang bibilisan yung gawa. Pero ayun, dudugtungan ko na lang tong video na to. Kasi again, ang hirap i-explain. I think mas maganda upuan natin or mas maganda if makapag-schedule tayo ng one-on-one meeting para at least per unit madidiscuss talaga natin in detail. Pero ayan, hinihintay na nila ako kasi babalik na kami dun sa ano. So mamaya na lang ulit guys, update ko na lang kayo. So ayan guys, we're back here at Pleasant Fields. Pinuntahan lang namin sandali yung mismong site ng Sevilla Parkway. And dito naman titingnan natin kung ano yung itsura sa loob, no, ng mga model houses nila. Pero dito kasi ang units lang dito is yung Kennedy, Lincoln, and Nixon. Merong dalawang bagong type ng model house doon sa Sevilla Parkway na mas malaki. So just to set expectations, no. Ito yung isa sa mga parks nila. Ayan. Freshly made. Ayan. And kung makikita nyo, very walkable. Sarap maglakad dito. Ayan. Sarap maglakad dito. So, puntahan lang muna natin saglit yung model houses para mapakita ko sa inyo yung loob. Again, ang model house na available dito is yung Lincoln, Nixon, saka Kennedy. Tapos iniba na nila yung pangalan nun, no? Pero same naman ang starting letter. So yung Nixon ginawa nilang Nara,
Yung Lincoln, ginawa nilang lawan. Yung Kennedy, ginawa nilang kamagong. No? Kasi ginagawa nila parang Filipino team, no, yung project. So, nandito ang aming team ngayon sa model houses. So, bibilisan ko na lang mag-video dito ng pangalan nito, ng B-rolls, no, para mapakita namin sa inyo yung loob. So, itong Kennedy unit na to, 3 bedroom siya. Tapos, ang magiging pangalan niya dun sa Savia Parkway is going to be Kamagong, no? Pares lang naman K. Tapos ayan, ito I think yung master's bedroom. Ito naman secondary bedroom and tertiary bedroom. Ayan. Pwede na siguro dito mga single bed. Ganyan. Up to queen bed or double bed. Kaya. Ito rin, kasya rin dito sa secondary bedroom. Single or double. Yung queen medyo pushing na, no? Etong masters ang medyo malaki-laki. Mas malaki pa rin sa kwarto namin sa Villaggio. So, ang ganda rin ng nakalagay na bintana. So, UPVC na siya. Hindi siya yung naka-jealousy. Ayan. Pati dito sa bathroom, naka-UPVC siya na owning type. And all bedrooms, naka-sliding. Ayan. Malaki. Malaki ang ating windows. So, pag gusto nyo na medyo mahangin yung loob ng inyong kwarto, this can provide no good ventilation. Ayan. Tapos, I will be honest, medyo maliit yung secondary and tertiary bedroom. Pero kasi ito, meant to be for a small family of 4 o pwede 5, ganyan, pushing na, no? So, siguro, dalawa pwede dito, kasyang-kasya, comfortable, sa master's bedroom. Tapos, tigisa, no, dun sa secondary and tertiary bedroom. Pero kung hindi naman kayo maarte sa tulog, di ba? Kasya ang dalawang tao dito. Ayan. Kasi, ito, I think, queen bed, kaya. Pero, kung ano naman, mas maganda, kung single bed na lang, di ba? Para at least may space pa for closet, may space pa for closet, may space pa for tables, ganyan. Dito same din, halos magkasing same size sila ng secondary and tertiary bedroom. Tapos yung landing nitong second floor, ayan, meron pang area dito, no? Pwede pa maglagay ng parang buffet table dito. Ganyan. Pwede pa lagyan ng mga abubot, no? Storage, extra storage, ganyan. Tapos, ano pa ba? Sa baba naman, your usual, no? Ang kagandahan dito, hindi bungad yung living room or yung living area. Kasi pagpasok mo, meron pang, meron pang ample space, no? Na hindi kagad direkta sa living area. So, parang ang dating, medyo secluded pa rin, no? Kahit living area. So, halimbawa, meron kayong, alam mo yung temporary guest na mag-deliver na ng parcel, lalamove, hindi kagad kita, no? Hindi lawad na lawad yung inyong living space, no? So, kung nandito lang, halimbawa, simulate natin, di ba? Simulate natin. Makatok. Ma'am Shopee. Nandito lang. Ito lang makikita nila. Hindi nila makikita yung buong living spaces nyo. So, privacy, no? Yung kagandahan dito. Tapos, elevated din, no? Yung step natin. Tapos, meron ditong one half na toilet. Walang bathroom. And then, service area. No? Pwede kayo dito magsampay. Pwede kayong maglagay dito ng dirty kitchen, ganyan. Ayan. Maluwag. Kasya dito, dirty kitchen, saka washing, tapos sampayan. Ayan. Tapos, ayun, what more can I say? Again, this is Kennedy unit, no? Kamagong unit to doon. Isa to sa mga medyo maliit and affordable na option. Pero kung much bigger family kayo, gusto nyo mas malaking space,
Meron naman tayong ibang options, no? Pero so far, solid yung gawa. Yung yung stairs, nakasemento. Hindi katulad dun sa bahay namin. Parang kahoy lang yung gawa. So dito kahit maglakad ako na maglakad, hindi ako mangangamba. Ayan, semento siya. So kahit maglakad ako ng maglakad, hindi ako mangangamba na babagsak yung stairs. Ayan. Solid na solid. Tapos pwede nyo palagyan ng under stair storage dito. Ganyan. So yan. Sofa and yung living space and dining area is magkatabi. Ito, hindi ko masyado trip tong nilagay nilang table. Ang laki masyado. Diba? Pero mas madali naman to no, ma-design no, on your own. Ito kasi medyo hindi maganda yung napili nilang furniture. Tapos fully finished na siya, no? So may mga pintura na, may tiles. Tapos ito nakasemento na rin. Yung labas nyo nakasemento na. Yan, nakasemento yan lahat. So sulit na sulit yung binayaran nyo. And again, big sliding door, sliding windows. Ayan. At ito naman ay panel, painted panel. Yung ating main door. UPVC naman yung mga nasa loob na door. So yun lang, no, for the Kennedy model. Kennedy model, normal lang actually yung bahay nila. Nothing to boast about. Pero again nga, ang main selling point nila is yung community. 'Di ba? Yung 'di ba, pag bumubukas ka ng pinto, parang ang sarap kasi ang lawak, ayan, no. Hindi yung tabi-tabi. Actually, townhouses to, pero hindi ko feel na magkakatabi yung bahay. Diba? Kasi ang luwag ng spacing niya, ang galing ng pagka-design ng mismong master plan. Tapos, ayan, ang daming greenery. Kasi, marami siyang pinaplant na puno. No? Hindi sila masyadong nag-aano sa space. Hindi nila masyadong sinusulit. Tapos ano ba? One more selling point, syempre Tansa, kilala naman lahat, halos lahat, no? Yung mayor ng Tansa, sumisikat ngayon kasi magaling daw, no? Good governance talaga yung mayor ng Tansa. So I am very hopeful, no, na future developments sa Tansa, lalo na sa Via Parkway. I think in the near future parang makikita natin na susunod siya, no? Kasi nauna ma-development din sa Cavite is yung bandang Kawit, nandun na si Evo, tapos si Maple Grove ng Mega World nasa may bandang Tejero. Susunod na to yung Tansa, saka yung Gentry, tapos yung 13. Ayan. So pasunod-sunod yung development dito. And also, ang lapit rin ng SM Tansa dito. Nag-waze ako kanina. Papuntang SM Tansa, nasa 15 minutes lang, no? So, accessible pa rin naman yung lugar. At mas malapit doon sa Via Parkway. Kasi mas malapit yung location nun. Kumbaga, mga siguro, 5 minutes from here. So, mga 10 minutes na lang galing doon yung SM Tansa. Kasi may shortcut doon As again, I said, diba, national capital of service roads itong Gentry or bandang Cavite, no? So may shortcut sa Anya na yon actually, sa mga flagship subdivision dito. May shortcut papuntang SM Tansa. Ano pa ba? Again, selling point is yung open space. Kasi tayo, pagka nasa bahay tayo, diba, parang ayaw mo magbukas ng pinto, ayaw mo lumabas sa sarili mong property line kasi ang sikip, ang ingay, ang pangit ng surrounding. Dito, makikita mo, paglabas mo, hindi ka maiinis, di ba? Kasi open na open siya. Ang ganda ng design niya. Hindi siya yung magkakatalikuran, hindi siya yung magkakaharapan, or kung magkaharapan man, medyo mas nilawakan nila yung pagitan. So, yun lang guys. At least napakita ko sa inyo yung Kennedy unit or Camagong unit. Isa to sa mga maliit, no? Or isa to sa mga smaller or the budget side na unit dito sa Via Parkway. And
Yun lang guys, no? Update ko na lang ulit kayo. So yun guys, no? Nakalimutan ko rin pala sabihin. Ang one more selling point nitong sa Via Parkway and lahat ng properties under 650 homes, ang liit ng down payment nila. Nagulat ako. Grabe. So halimbawa 3 million yung property, di ba? Yung iba, ang hinihingi dyan nasa 20%, meron pa nga 25%, 30% na down payment. Dito kay 650 homes, nakakagulat kasi 10% lang yung down payment, tapos pwede pang monthly installment. No? So halimbawa 3 million yung property, ang down payment lang natin 300,000, turnover na kagad. Matapos mo yung turnover, ma-approve ka sa loan, turnover na kagad, no? So andali, no? So perfect to, I think, para dun sa mga, alam mo yun, yung mga tao, kung ikaw ay tao na kaya mo naman bayaran yung monthly, halimbawa 20 mil per month, kaya mong bayaran, pero hindi ka makapag-ipon ng down payment na ganun kalaki. Kasi kung halimbawa 20% ang down payment nito, medyo mabigat, nasa 600,000 kung 3 million, di ba? Ako parang ganoon akong type ng tao yung hindi ako makapag-ipon ng malaking pera. So parang mas gusto ko yung binabayaran siya paunti-unti. So kung kaya nyo naman, no, yung mga halimbawa 20,000, 30,000 monthly, I think perfect na perfect to, no, na type ng property or type ng payment option, no, kasi ang liit ng down payment. So perfect na to, yung lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Halimbawa, bagong kasal, bagong promote sa trabaho na medyo lumalaki ang kita, na kayang-kaya na magbayad ng 20 mil per month, no? Pero syempre, kaka-promote nyo lang, kakasimula pa lang, you're still in your starting stage. So medyo wala pa kayong masyadong ipon, pero gusto nyo ng magandang bahay, magandang location, ganda ng plano, ganda ng community, ganda ng amenities, no? Ito yung perfect na property para sa inyo kasi hindi ganun kalaki ang ilalabas yung pera. Imagine kung halimbawa wala nga kayong 300,000 na pang down payment, pwede naman natin yung installment. Yung ibang property or ibang unit, umaabot ng up to 18 months, no, yung down payment nila. So 300,000 divided by 18, walang interest, mga nasa, lalagay ko na lang dito, hindi ko makompute. So basta maliit siya, maliit yung down payment dito, 10% lang. Yung sa amin doon parang ang hiningi nila ay nasa 18%, ganyan. Tapos yung sa mga lote naman na binebenta ko dati, nasa 24% to 30%. Ang sarap tumira dito, ang luluwag ng spaces, sobrang sulit, sobrang value. Kasi ang minsan ng mga nakikita natin, ang tinitingnan natin is yung mismong unit lang eh, 'di ba? Doon pa lang sa mismong unit pa lang, sobra na yung value. Again, fully finished siya. Sa iba, umaabot ng 5 million to 6 million, bare type pa yung yun, ha? Wala pang partition, walang wall, walang pintura, walang tiles. Sa nga, wala pang pintuan. So dito, kumpleto lahat. Tapos yung ginamit na halimbawa yung windows, high quality, hindi siya tinipid. At saka yun nga, more than the perceived value, they go even further. Ano ba yun? Yung hindi lang yung unit tayo magbabase, yung harap ng unit mo, yung labas ng unit mo nakasemento, 'di ba? Tapos lalabas ka, titingin ka sa labas, ang open ng lugar. Hindi nila para kayong yung ibang project na para kayong ginawang sardinas na pinagkasya-kasya bawat isa. Ito townhouse, pero hindi mo siya mafe-feel na dikit-dikit kayo, no? Kasi ang galing ng design. Yun lang, parang first time ko nakakita ng gantong subdivision na open, ano man tawag nila? Open concept, ganyan. Ayun, no? Ang luwag. Saka doon sa pagitan ng mga bahay sa likod, 'di ba, pag townhouse, yung firewall mo nasa likod mo, firewall ng kapitbahay. Dito hindi. Meron pa ring portion na pinaghiwalay. Papakita ko din sa inyo yung clip. So, hindi kayo dikit na wala nang papasok na na hangin. Actually, ito. Papakita ko. Babaking lang ako sandali, ha? Ayan, di ba? So,
ayan, ito yung property line ng kapitbahay sa likod. Meron pa ring walkway. So hindi mo talaga mafe-feel na dikit-dikit kayo. Kasi ganoon nung naging ano natin eh, di ba? Naging connotation natin. Pagka townhouse, ay, para kayong sardinas diyan. Di ba? Ehem sa ibang project developer diyan. Na parang sardinas ang gawa, di ba? Ito, wag kayo kay Pleasant Fields, kay Savia Parkway. Developed by 650 Homes. Very good sa akin tong developer na to. And yun nga, kung hindi lang ako nakabili ng bahay pa, bibili ako dito. Ang ganda, ang luwag talaga, promise. Ang ganda ng master plan, yung tinatawag nilang open concept, no? So yun na lang, uwi muna ako, ayusin ko yung details kasi again dun sa Savia Parkway, iba-iba yung lot sizes and cuts. Ayan, 24/7 ang security. Sa PMO pa yan, syempre. Sa ngayon, wala pa tayong HOA. Pero once na may HOA, i-turn over nila yan sa HOA na dapat laging may 24/7 na gate. Na guard sa gate, tapos naka-RFID. Yun nga lang, dito sa Pleasant Fields, ayan yung medyo naging negative sa kanila. Ito, palpak sa akin to for me. Yung kanilang right of way, pero wala naman silang magagawa dyan, no? Kasi ito ay barangay. Hindi naman nila pwedeng ipagawa yan dahil yan po ay sakop ng barangay. Yan. Pero doon sa Savia Parkway, ang ganda ng right of way. Maluwag. Hindi katulad nito. Tapos isang straight line lang talaga siya. Tapos mas malapit siya sa barangay road mismo. Yung right of way niya. So, kung kayo ay in the market to get your own house na, no,